For the joy of the Lord is what? Is your strength. For the joy of the Lord is your strength. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa sinabi ni Nehemiah that your joy is His strength. I pray, Lord, na ganun din naman po maging panalangin po namin at mangyari sa buhay po namin ng kagalakan ng Panginoon ay siyang aming kalakasan. Salamat po for this wonderful Word of God that we're going to enjoy as a feast from Thy Word. Bless us, Lord. Talk to us, challenge us, and edify the body of Christ. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. There are only two kinds of people in the world. Two kinds of people in the world. Who are those? The givers and the takers. What are those two kinds of people in the world? Givers and takers. So what are the givers? Givers are focused on God and others. Their focus is on God and others. Yun lang ho ang kanilang gustong gawin sa buhay. Ang Panginoon at ang iba. They cause unity in their relationships because their question, what is in it for us? What is in it for us? They sow seed that multiplies into a harvest and they become miracle worker. Wonderful, right? So these are the givers. Sila ho yung mga tao na ang pinaka-ultimate goal lang nila ay ang Panginoon at the same time, ang iba, mapaglingkuran ng iba. Sinisikap po nila na ang bawat relationship ay magkaroon ng pagkakaisa sapagkat ang focus po nila ay hindi sa sarili nila kundi ano makukuha nating lahat. Di ba? And they become miracle workers. Sila ho'y nagpupunla ng mga seed para sa mga susunod na panahon, sila po'y umani. They become miracle worker. So what are the takers? The takers are focused on themselves and self-preservationist. Ang goal lang nila, magtrabaho sila sa buhay nila and kukita sila para sa sarili nila. Diba? Because they want to preserve, they want to secure, they want a better future, a better life for themselves. What happened to their relationship? They cause division in their relationship. Why? Because their question is, what is in it for me? Ano makukuha ko sa sarili ko? These people, the takers, they can get all they can all they get, sit on the can, and become I can or I can't people. If givers are miracle worker, takers, they become miracle needers. Lagi silang nangangailangan at hindi nagkakaroon ng satisfaction. So our topic for this morning is be a joy giver, not takers. For the joy of the Lord
is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang aking kalakasan. Kung meron pong isa na napakahalaga sa buhay ng mananampalataya, particularly sa mga leader, sa mga teachers, sa mga preacher, sa mga nagbi-minister, is no other than but the joy of the Lord. It is one of the most important thing in my life and in your life is the joy of the Lord. Why? Sapagkat ang Diyos, dinisenyo niya ang ating buhay to have an abundant life. To have a joyful life. You know that in John chapter 10, verse 10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. But Jesus said, I am come, that they might have life, and that they might have it, what? More abundantly. So, ibig sabihin, the joy of the Lord should be the norm for every Christian. This should be the norm of our church. This should be the norm of our life. This should be the norm of our ministry. Sad to say, we go days, we go weeks, we go monthly, we go years in the ministry and in our church. Kadalasan, mga kapatid, we are in a joyless mode. We are in the joyless mode. We are diligently going through the motions, but empty inside. Punta ka ng punta sa church, you just go through the motion, but inside you, wala na yung kagalakan at kapangyarihan ng Panginoon. Although, mga kapatid, okay din naman nagpapatuloy ka ganoon, pero mas maganda na nagpapatuloy ka na alam mong you are filled inside you. Why? Sabi ng Panginoon, the fruit of the Holy Spirit is joy. So alam mo, kapag ang isang Kristiyano ay lumalakad sa Panginoon at nabubuhay sa Panginoon ng tama at maayos, nandoon sa Kanya ang kagalakan ng Panginoon. Therefore, kung wala sa atin, empty tayo inside, you just attending, you just going through the motion, you are in the ministry, you're attending the church, but inside you, you are empty. Therefore, you don't have the joy of the Lord and you don't have the strength of the Lord. So, joyless living makes us vulnerable to the attacks of Satan. Isa sa pinaka-miserabling makikilala ko at nakilala kong tao ay yung mga taong just going through the motion, empty inside and joyless, in a joyless mode. It is a miserable life to live a joyless life. Why? Di ba? Joy killers is subtle. Bakit subtle? Tuso ho yan. Most of the time, kaya daw ho tayo nag-iisip ng mga negatibo, discouragement at disappointment sa buhay, kaya wala tayong kagalakan. Sapagkat kadalasang sinasabi ng maraming tao, dahilan sa mga problema, pangangailangan, mga circumstances, sa pamilya, sa ministry, sa mga kaibigan, sa kanyang mga anak, that took their joy. Church, it is not so. Kaya pag nakikinig ho ako ng balita, nabe-burden ka, at the same time, pinakikinggan mo kung ano yung nasa loob nila. Wala kang maririnig sa kanila na
ang Panginoon ang aming kalakasan. Pagtatagumpayan namin to. Wala kang marinig sa kanila kundi gutom, inumin, pangangailangan, at makikita mo sa kanilang mukha ang luha at lungkot, at higit sa lahat, ang hinagpi sa buhay sa lahat ng mga nawala sa kanilang mga buhay. Why? You don't expect them to have the joy of the Lord as their strength. But thank God, hindi iyon ang norm ng Christian life. Dapat ang norm ng Christian life is a joyful spirit, a joyful service, a joyful singing, a joyful Christian life. Yun dapat ang buhay po natin. Why? Because Jesus said in John chapter 16, verse 22, and following verses, "And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take that from you." You see that? So, ibig sabihin, ang kagalakan natin does not base on circumstances. Our joy does not depend on people. Our joy does not depend on financial status. Our joy depends on our relationship with God. At kapag yung ating pong relasyon at ang buhay nakasalig doon, no matter what happened to your life, it will not change. And you will enjoy serving the Lord because the joy of the Lord is your strength. Ano ibig nating sabihin? Ang joyful Christian does not depend on circumstances. A joyful Christian depends on the character of God. The Bible tells us, rejoice in the Lord. And again, I say to you, rejoice. You see that? So, anong truth meron sa ministry of joy? The truth is, Christian joy is internal. Pakisabi nyo nga ho sa katabi ninyo, Christian joy is internal. Circumstances, people, and worry are only threats to our joy. When our joy is rooted in these places. So our joy, the joy of the Lord, must be rooted in the character of God. Why? Because only God, the character of God, is constant in Himself. Hindi nagbabago ang Panginoon. Emotions can vary. Circumstances may change. Kahit anong ganda ng sasakyan, ganda ng bahay, pagka tinamaan huy ng kalamidad, hindi mo mapapakinabangan yan. Kahit may pera ka, wala kang pambili. Kaya it will lose your joy. Kaya Christians, I've been teaching you for 15 years. Ang pinaguhugutan dapat ng kalakasan mo, walang iba kundi ang kagalakan ng Panginoon. Because Christian joy is internal. Kaya kapag alam mo, kapag sa loob ng tao may problema, lumalabas yan sa labas sa sinasabi mo. So it must depend on the character of God. Why? Because God's character will not be affected and will not change. Ngayon, okay ka sa akin, sa mga susunod na panahon, magbabago na ang treatment mo. Why? You are people and expect that. Ngayon malakas ka, bukas mahina ka. Kaya tayo'y nakadepende doon sa ating sa character ng Panginoon. So church, is your joy wavering? Is your joy like
waves tossed to and fro. The Bible says, rejoice in the Lord. And again, I say to you, rejoice. He did not say, rejoice in circumstances. He did not say, rejoice in financial difficulties. He did not say, rejoice in your family. Rejoice in happenings. He said, rejoice in where? In the Lord. Christians, kahit anong gawin mo sa buhay, magka-girlfriend ka, magka-asawa ka, makarating ka ng abroad, kung ang buhay mo ay hindi nakasentro sa Panginoon at ang focus mo sa sarili mo, you will fail and you will lose everything. Not only Christian joy is internal, but also joy is generated by serving others. Kaya nga, givers and takers. Givers, their focus is their God and others. They sow seed of harvest. They become miracle workers. Pero yung mga takers, they are self-preservationists. Their focus is themselves. They are miracle needers. Araw-araw nangangailangan, araw-araw may problema, araw-araw hindi makapaglingkod sa Panginoon at sa iba. Why? Ang focus nila ay sarili nila. At yung mga taong ang focus lang nila, pangangailangan nila, they will never enjoy life. And you will never enjoy life. I guarantee you that. Sapagkat ang kalakasan ng mananampalataya, walang iba kundi ang kagalakan natin sa Panginoon at ang kagalakan maglingkod sa iba. Yeah, there is joy in serving Jesus. Sabi ng song, I've got joy, 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 down into my heart. Diba? Sabi ng Panginoon. So, the joy can be generated by serving and helping others. That is the true joy. Ano sabi ni Pablo? Philippians 1:27, Yea, if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy. And what? And rejoice with you all. So kung kinakailangan isakripisyo ko ang aking buhay, paglilingkod sa inyong pananampalataya, sabi niya, ako'y may kagalakan, ako ay may kagalakan sa inyong lahat. That's why, the joy that you are looking for in your life can not be found in your life. It can only be found outside in your life. And that is serving and helping others. So, is your joy gone? Is your joy wavering? Is your joy slump? What is the reason? Because of circumstances? Because of bad relationships? Because of financial difficulties? Ang taong ang kalakasan niya, kagalakan ng Panginoon, ilagay mo yan sa kulungan, aawit yan. Ilagay mo yan sa kulungan, maglilingkod yan sa iba. Nakikinig po ba kayo? Kaya kahit makapunta ka ng abroad, kahit anong ganda mo, kahit anong dami mo ng pera, kahit anong trabaho mo, hindi ka magiging maligaya sapagkat sinabi na ng Panginoon ang kagalakan lang ay matatagpuan sa Kanya at paglilingkod sa iba. If you are not serving God and others, then you don't have reason to live and you don't have reason to enjoy life. So the real reason lies deeper. So what are the key? What kills our joy? Number one, lack of devotional life. That's number one. A neglect of personal time with God often precedes a lack of joy.
Are you listening? The Lord is the source of our joy. And the promises of His Word sustains us with that joy. Pero kadalasan, we often neglect, draw from God's Word like we should. Why? Because of our busyness. So church, we cannot rejoice in the Lord if we don't put Him first. If we don't even know Him. If we don't take time to consider who He is. You cannot rejoice in the Lord. Lahat ng ginagawa mo sa buhay mo is just happenings and it will pass away. Pagka wala na, nakasimangot ka na, malungkot ka na, at hindi ka na naglilingkod sa Panginoon. Why? You are not depending on God's character, but on the circumstances. Kaya pag ikaw ay nasa high pressure situation or season, anong gagawin mo? You need a meaningful devotional time with the Lord. Are you with me? Now, I hope I can relate and I can connect with you. Na dapat sa dami ng mga problema mo sa buhay, mas lalo ka naglalaan ng makabuluhan at malalim na fellowship at relasyon sa Panginoon by having a daily devotional time with the Lord. Actually, church, mas kailangan mo yan kaysa sa pangangailangan mo. Are you with me? Mas kailangan mo ang Panginoon more than before sa buhay mo ngayon. Why? Psalm chapter 1, 1-3, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. You see that? Nor standeth in the way of sinners. Nor seated in the seat of the scornful. Nakikinig ba kayo? Yun nga kung Kristiyano kang maayos sa Panginoon at ang kalakasan mo sa Panginoon at kagalakan ng Panginoon, yun nga makipagrelasyon ka sa di mananampalataya, how can you enjoy life? At kung ang mga kabarkada mo nag-i-enjoy ka sa mga unbeliever, di ka nag-i-enjoy sa mga Christians, something is wrong. Nakikinig ba kayo? Pagdating sa church at pagdating sa kapwa mo Kristiyan at mga fellowship, hindi mo ma-enjoy. Pero pagdating sa mga barkada mo at sa mga outside world, enjoy na enjoy ka. It's about to ask yourself, talaga bang kilala ko ang Panginoon? Talaga bang ako'y may relasyon sa Kanya? Please turn off your cell phone. Nakambra, turn off your cell phone. Do not use your cell phone. May nababalitaan ko sa kanyo, may relasyon kayong iglesia ni Kristo. May problema tayo. Putulin nyo yan, kundi ako ang puputol sa inyo. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Hindi lukuhan ang pakikipagrelasyon at paglilingkod natin sa Panginoon. Parents, alam niyo na mga anak niyo may karelasyon. Do something about that. Because I will know that. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, malalaman ko yan. Kasi hindi niyo maitatago ang lihim, hindi niyo maitatago ang mga bulok niyo sa buhay niyo. Makikita ko yan. At tapos kakanta ka dito, na mayroon kang unbeliever na boyfriend at girlfriend. Come on! Kailan pwedeng magsama ang dilim at liwanag? Kailan pwedeng magsama ang anak ng Panginoon at mga anak ng dyablo? Na kung sigurado kang magiging masaya ka sa Kanya, pakasalan mo.
Pakasalan mo. Kung talagang sigurado at magiging maligaya ka habang buhay sa Kanya. Kung tinitingin mong tama ka at mas magiging maganda buhay mo at magiging maligaya ka, gawin mo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, ang sino mang sumuway sa kautusan ng Panginoon, kailanman hindi pwedeng maging maligaya. Bakit? May principle na nilagay ang Panginoon. Ni tumayo, ni umupo, ni humingi ng counsel sa kanila. Yung magkaroon ka pa ng relasyon sa Kanya. Ano sabi ng verse 2? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Church, let's go back to the basic. Our lack of devotional time with the Lord, that is the source, that is the number one reason you are not enjoying your life. Di ba sabi ni Blaise Pascal, there is emptiness in the heart of man. Lagyan mo ng material things, lagyan mo ng pera, lagyan mo ng relasyon, lagyan mo ng bisyo, lagyan mo lahat ng gusto mo, pero wala. Kailanman yung emptiness na yan, yung butas na yan sa puso mo, yung hindi may pwedeng takpan yan, sapagkat Diyos lang ang makapagtatakip sa butas o guwang ng buhay mo. You tried that. And you've been there already. Are you enjoying your life? Kapag na-enjoy mo yan, mga kapatid, how long? Ang sabi ng Panginoon, but His delight, but my delight is in the law of the Lord, that I meditate therein day and night. What will be the result? Ano resulta? Alam niyo, minsan, akala mo mas magaling ka at mas mahusit, mas malakas ka pa sa Panginoon. Naglagay na ng Diyos ang panuntunan at pamantayan na dapat mong gawin araw at gabi. Pero pinababayaan mo and you're expecting great results, success sa buhay mo at may enjoy mo ang buhay mo. Mga kapatid, kailanman hindi po pwedeng magkamali ang Panginoon sa Kanyang isinulat sapagkat hindi magbabago ang Kanyang mga salita simula noon hanggang ngayon. Because that is His character. Kamusta na ang ating devotional life with the Lord? Amen? Don't let busyness and deadlines keep you from the one thing you need most that will not be taken away from you. And that is the Word of God. Amen? Kayo mga young people, magkamali kayo sa pakikipagrelasyon. Maganda ka ngayon, sexy ka ngayon. Pag nakapili ka ng asawa na irresponsable, walang trabaho, magugutom ka. Papangit ka pag hindi ka na kumakain. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magpakalakas tayo sa Panginoon. Mahina ka na nga. Sinasamahan mo pa, mahihina. Mga negatibo, sinasamahan mo pa negatibo. Samahan mo yung taong iaangat ka ng pataas. Samahan mo yung mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon. Samahan mo yung mga Kristiyanong magiging maayos ka sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth, what? Shall prosper. Do you believe that? Yes. Did God lie? No. Sinabi pa ng Panginoon, magtrabaho ka 24 hours, 24/7 at yayaman ka at magiging successful. Hindi sinabi ng Panginoon yan. Brother, ang sinabi ng Panginoon, huwag mo pabayaan ang salita ng Diyos. But because of your busyness, but because of your deadlines, because of your foolishness, because of your stubbornness, that's why your life is in the corner and you don't know what to do and you're not enjoying your life even though you're earning a lot of money. Luke chapter 10, 38 to 42. Martha received him into her house, the Lord Jesus Christ. Verse 39, Mary, her sister, sat at Jesus' feet and heard this word. Are you listening? Sa panahon natin, maraming mga Kristiyano, pagod kami. Di ba? Pagod kami, wala kaming panahon.
Alam nyo, nakalulungkot minsan isang sabihin, pagka outing, pagka anong aga-aga mong gumising, pag sa church late ka, wala ka sa Sunday school. Pagod ka sa katatrabaho mo, pero wala ka sa prayer meeting. Mga kapatid, I'll be sorry with you kahit anong gawin mo, pero ayaw mong bigyan ng kahalagaan at ilagay sa pinakamataas na pedestal ang buhay mo. I'll tell you, sabi ng Panginoon, His leaf shall not wither and whatsoever He doeth shall prosper. That's what the Bible says. Na kapag sinungaling ang Panginoon, di totoo ang salita ng Diyos, then go ahead. Pero wala akong nakitang Kristiyanong pinabayaan ng salita ng Diyos at naging busy sa lahat ng trabaho, naging maligaya ang buhay. Madadapa ka, matatalisod ka, magkakamali ka sa marami mong desisyon sa buhay. Philippians chapter 4, 4-7. But before going to that, let's just read in Luke chapter 10. Look what happened to Martha. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Nakakita na ba kayo ng trabaho? Trabaho ka ng trabaho, pagod ka na, pero yung kapatid mo, kasama mo sa church, di ka man lang tinutulungan. Because he's serving herself. You're serving yourself. You're serving the kingdom, but you're not serving the king. Mas mahalaga sa iyo yung trabaho mo kaysa sa kanya. I'm not saying huwag kang magtrabaho. I'm not saying na, mga kapatid, dapat alam mo yung priority mo sa buhay. Di ba? Mas mahalaga ang Panginoon at salita ng Diyos kaysa sa trabaho mo. Di ba? Kasi ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Siya nagbibigay sa iyo ng trabaho. Siya nag-iingat sa iyo. Siya nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Siya nag-iingat sa iyo araw-araw. So huwag mo i-neglect yan. Nakakatuwa nga minsan sa mabalitaan ng mga young people, pag nag-a-apply ng trabaho, sabi nila, pagkalinggo, wala ho akong pasok. Take it or leave it. Bibira na lang huy, narinig ko mga young people na talagang hindi baling magutom siya as long na hindi niya i-compromise ang kanyang pananambahan at pananampalataya. Bibira na lang ho yan. Pero nais ko sabihin sa inyo, kung ikaw young people na ganyan ang panindigan mo, 2 kamay ang saludo ko sa iyo. Kasi alam ko ang buto mo at paninindigan mo. Diba? Si Martha, sabi, aligata, pagod na pagod, hirap na hirap sa katatrabaho sa bahay. Di ba dahilan natin palagi, walang maiiwan sa bahay, ang daming gagawin sa bahay. Hindi naman mauubos yan eh. Hindi matatapos yan. Pero yung paglilingkod mo sa Panginoon, may hangganan yan. Ang buhay mo sa liwa, may hangganan. Pero yung paglilingkod mo sa Panginoon at ang Panginoon, kailan hindi maghihintay sa'yo. Baka maging huli ang lahat. Sabihan mo naman yung kapatid ko, wala nang ginawa kundi church ng church. Wala nang ginawa kundi Bible ng Bible. Ano ginawa ng Panginoon? Nagalit ba ang Panginoon kay Mary? Di ba? Hindi naman nagalit ang Panginoon kay Mary. Bagamat lalo niyang sinansala si Martha. Martha, on my own explanation, mali ka. You are too much cumbered and worried about many things. Pero sabi ng Panginoon kay Mary, Mary had chosen a good part which shall not be taken away from her. Nais ko po sabihin sa inyo, yung tanging ginawa nyo lamang sa Diyos ang matitira. Kahit bahay nyo gigibayin ng lindol, kahit buhay nyo masisira, minsan isang araw magkakahiwa-hiwalay tayo, pero titiyakin ko sa inyo, yung bagay na ginawa nyo sa Panginoon, yan ang mananatili sa inyo habang buhay at magpakailan pa man. Pero maraming mananampalataya ngayon, wala na. Ang dami ng dahilan. Magkakasakit at tatanda na tayo at darating ang Panginoon, ganyan na lang ang buhay natin. Natatawa kayo, pero sinasabi ko sa inyo ang totoo.
Sa naway magising tayo sa katotohanan. Kailan mo babaguhin ang ugaling ganyan? Huwag mong pakinggan at baliwalaan yung sinasabi ko sa iyo. So be it. Pero titiyan ko sa iyo sa paningin, sa panahon na nasa bingit ka ng kamatayan at karamdaman, Diyos ang tatawagan mo. At nawa, pag tinawagan mo siya, sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, naaalala mo ang lahat ng ginawa ko sa iyo nung ako'y nabubuhay at may kalakasan. Bigyan mo ko ng pabor, bigyan mo ko ng pagkakataong maglingkod muli sapagkat naging mabuti at naging matapat ako sa iyo sa lahat ng pinangako ko sa iyo. Pero kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka kailanman makatitingin ng mata sa Panginoon sapagkat alam mong may rami kang pagkukulang sa Kanya. Devotional time with God allows us to recalibrate our hearts to His. Take time. Take daily time to unburden your heart before the Lord and rejoice in Him. Amen? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. You like that? Na sa lahat ng circumstances at lahat ng mga alalan sa buhay, kapag dumaan ang kapayapaan ng Diyos, ang isip at puso mo'y payapat sapagkat alam mo ang nag-iingat niyan ay walang iba kundi Siya. Sana nakatutulog ka, nakakakain ka, nakakapagtrabaho ka, nang alam mong you are safe and sound and secure sapagkat alam mong ang buhay mo'y nasa Kanya. Pero hanggat hindi mo natututunang ilagak lahat sa Kanya, lagi kang may pinangangamba, kinatatakutan, pinagdududahan sa buhay. Number 2, lack of devotional life. Number 2, unthankful spirit. You know, habang nabubuhay po ako na matagal sa ibunding ibabaw, isa sa nakita kong pinakaugat ng maraming kasalanan is ingratitude. Alam nyo, araw-araw, God loaded us daily with benefits. Minsan nakakalimutan natin na tumingin sa nakaraan, sa mga past blessings ng Panginoon, sapagkat mayroon kang kahirapan na hinaharap ngayon. Tama? We forget the past blessings because your life is difficult now. Ano sabi ng Psalms chapter 68 verse 19? Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. You see that? Alam niyo kung wala ang Panginoon na tumutulong sa ating mga pasanin at mga pangangailangan sa buhay, hindi natin kakayanin. Alam niyo kaya tayo nahihirapan sa mga pasanin mo sa buhay kasi pinapasan mo mag-isa. Masisira ulo mo kaiisip. Kahit anong gawin mo kaiisip, kahit ka magmukmuk sa bahay, wala mangyayari sa'yo. Diba? Ayaw ng Panginoon yun kasi ang Christian life norm is the joy of the Lord. Alam niyo, iniisip ko sabihin, hindi po pwedeng mabuhay ako na malungkot kahit malang isang saglit ng buhay ko. Alam niyo bakit? Kasi sabi ng Panginoon, araw-araw. Ang sabi ng Panginoon, He loaded us with benefits. Oh, araw-araw. Nakikita mo ba bang araw-araw binibigyan ka ng Diyos ng mga benepisyo? Tinutulungan ka sa mga problema mo. Pinagagaan ng mga pasanin mo. Tapos ayaw mo pa maglingkod sa Kanya.
ayaw pang magbigay sa Kanya, ayaw pang tumulong sa iba. Hindi ka ba natutuwa? Unthankful spirit. Sana, ganito, no? Sa Panginoon, higit sa lahat. At sa mga taong gumawa ng kabutihan sa inyo, material man o salita ng Diyos, ni katiting na ibinigay sa inyo at tinulong sa inyo, lalo't higit sa Panginoon. Nawa po mga kapatid, huwag nating kalilimutan yun na pasalamatan ng mga taong yan. Wala. Ingratitude is the root of all bitterness, anger, and loss of joy. Alam niyo po ba, an unthankful heart leads to melancholy. Anumang personalidad meron kayo, yung melancholy sobrang lungkot ng buhay. Normal na nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Di ba? Unthankful spirit leads to melancholy. Bakit? It blends our mind toward introspection. Ano ibig sabihin nun? Ang nangyayari, ang iniisip mo mga kapatid, yung sitwasyon mo, introspection. Ibig sabihin, ang hirap ng buhay, wala akong trabaho, ang dami kong pangangailangan lahat. Kinuha mo lahat, ang bigatin, nilagay mo lahat sa'yo. Yun ang melancholic na tao. Diba? Isipin, ang hirap ng buhay, di makapagbigay. Yun ang laging pag-iisip. You always a victim, you are always defeated sa lahat ng mga iniisip mo sa buhay. Why? You're focusing on your problems rather than the blessings. Sabi ng Panginoon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Concerning you, what verse? Amen? Unthankful spirit. Hindi mo kailanman pwede mapabagsak at mapalungkot ang isang taong punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya kung kayo narito ngayon, sinasabi niyo sa akin, kaya hindi ka nakakapunta sa church, dami mong problema sa buhay. Shame on you. Ang liwaliwanag ng Bible, daily the Lord loaded you with His benefits. Hindi mo nakita yon? Araw-araw, my goodness, doon pa lang po mapapasalamat na ako sa Diyos. Doon pa lang tumataas na espiritu ko Doon pa lang nagagalak na ako Diba? Difficulties are not designed to destroy you, but to make you and to make your life better. Amen? Number 3, 100 to church Number 3 is dreaming outside the will of God. So when our spirits become burdened with the difficulties of life, because we neglected to thank God for the blessings, the grass begins to look greener anywhere that we are not. Di ba? What will happen? Dreaming outside the will of God is tricky because we can easily believe it is God's will for us to look over the fence. Which is true. After all, God does sometimes transition people from the ministry to the next. Be careful. If your heart's on the prairie of what if kung totoo at tama yung ginawa ko, you're just daydreaming. Remember this. Tigilan na ho natin, sana kung ganun lang ako noon, sana kung ginawa ko lang yun. Forget that. 3 things God has given to you. Number 1 is your choice.
Are you with me? After your choice, there must be what? Change. Kung ano man yung pinili mo ngayon, dapat may pagbabago. At kapag may change, mayroong what? Ha? Growth. Are you with me? Kaya huwag mo sasabihin sa akin, wala kang choice. Di ba? Parang sa Spider-Man 3, yung Sandman. Sabi niya, I don't have a choice. Kaya ako gumawa ng masama because I don't have a choice. Sabi ni Spider-Man, you have a choice. You can choose what is right and what is wrong. Amen? You can choose to be happy or not to be happy. You can choose to be sad or to be happy. You can choose to be strong or to be weak. What if? O, tanong ko naman, babalik ko sa inyo, what if it does not happen? You will not regain your joy. Pag nagkamali ka sa pagpili mo, you will not regain your joy. Kung ano man mga difficulties meron tayo sa ministry, sa marriage, sa relationship, di ba? Na ikaw ang nagde-daydream, na kahit wala ang salita ng Diyos, kahit magtrabaho ka, kahit wala ang kahit wala ang church, magiging okay ka. Mga kapatid, you will lose your joy. Tanging ang salita lang ng Diyos at ang thankful spirit at yung tinatawag ho nating piliin mo ang Panginoon na siyang maging kalakasan mo at kagalakan mo. Doon lang magkakaroon ng kaganapan ng lahat. Di ba? Acts chapter 20, verse 24, but none of these things move me, neither count I my life. Kaya nga giver si Paul eh. Hindi siya taker. Hindi nakafocus sa sarili niya. Kasi sabi niya, neither count I my life dear unto myself, so that I might what? Finish my course with joy and the ministry. Hindi ho ako tatagal sa ministry for 28 years na hindi ako nagre-rely sa kalakasan at kagalakan ng Panginoon. Are you with me? Ewan ko lang ho sa inyo kung madali ang buhay. Hindi ho. Kaya tayo tumatagal sapagkat alam natin, nag-i-enjoy tayo sa ginagawa ng Diyos araw-araw. Ni hindi ka mag-isip na, nangihina ako, Panginoon, araw-araw you loaded us with your benefits. Di ba? Number 4, lack of devotional time with the Lord. Number 2, unthankful spirit. Number 3, dreaming outside the will of God. Oy, meron tinatawag tayong revealed word of God. Ito na ang Bible, huwag kang makikipagrelasyon sa di mananampalataya. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi mo na pwedeng baguhin ho yun. O so pagka nag-dream ka na kahit wala ka sa kalooban ng Diyos, magiging maayos ka, mali ka. May problema tayo. Mga babae, kung kayo may boyfriend unbeliever, pagsasawaan ka lang yan. Lulurin-lurin ka niya, hahalik-halikan ka lang yan. Sisirain lang ang pagkatao mo niyan, give it up. Give it up. I am looking at you. I-give up mo yan. Okay? Kung kayo mga lalaki, lulurin-lurin din kayo niyan. Bakla pala yung nakuha mo. Mira. Pastor, okay lang naman. At least alam ko ang anak ko lalaki. Kasi nag-girlfriend na babae. Di ba? Oh. O last Sunday night, meron tayong young people, unbeliever na nakakabay na ganun eh. Tapos ang young people natin, ang short, ay iksi. Sabi ko kay preacher Bong, sayang, di ko nahintuan. Gumanon eh. Kung tama ba ginagawa mo, magtatago ka. Kaya mo naman tinililihim at tinatago sa amin kasi alam mong mali. Kung tama yan, ilantad mo. Di ba? Ang mga taong nahihiya at nagtatago, ibig sabihin yan, wala yan sa kalooban ng Panginoon. Wala sa katinuan.
Wala sa ayos. Alam niyo kung bakit naman minsan ganyan yan? Kasi may mga magulang hindi rin maayos ang pag-iisip. Nag-i-expect tayo mga anak natin maging matino at maging maayos sa paglilingkod. Tayo hindi consistent sa ginagawa natin sa Panginoon. Tapos isisihin natin asawa natin, isisihin natin anak natin. Come on! It's about time to face yourself. At sabihin mo, Panginoon, mali ako. Akin lahat ito. Take the responsibility and say, Lord, I will do right this time. Amen? Number 4, comparing yourself with others. Ito yung mga killer joys. Diba? Comparing yourself with others. Madalas ito yung hindi natin nakikita sa ating mga sarili. Madalas nakatingin tayo sa iba. At tumitingin tayo sa iba to lighter our load. Tumitingin tayo sa iba to lighter our workload. How? More vacation time, less pressure. Di ba? That is not wise. Why? Pagka nagbakasyon ka, pakiramdam mo, nag-enjoy ka na sa buhay, nag-enjoy ka, maligaya ka na sa Panginoon. Pero deep inside, meron lang mong you cheated yourself, na alam mong ang kagalakan lang ng Panginoon ang siyang kalakasan mo. Di ba? Kaya nga, happiness depends on happenings. Di ba? After it's gone, no more. Pero salamat. Kahit sa taas ka, high tide ka, nasa low tide ka, hindi naapektuhan ang relasyon mo sa Diyos sapagkat alam mong panatag ka, payapa ka. Sapagkat alam mo ang kagalakan ng Panginoon ang kalakasan mo. Di ba? Tayo'y binigyan ng Diyos ng iba't ibang kaloob. We are different in shapes and sizes and background. Yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Iba sa inyo, mayroong mga valuable gifts, may admirable gifts. Panginoon, pastor, wala ho ako niyan. Tingnan ko, pamilya ko, wala ho ako. Pag-aaral, wala ho ako. Good looks lang meron. At least meron. Di ba? O kang wala pa rin good looks, you look inside, meron kang Holy Spirit, meron kang church, meron kang Bible. Di ba? Meron kang Panginoon. Di ba? Kaya hindi natin po pwede i-compare ang mga opportunities, privileges, di ba? Blessings ng ibang tao sa atin. Pag kinumpare mo ho yan, you will lose your joy. Kaya nga sabi ni Pablo, Galatians 6:4, but let every man prove his own work. Ano sabi ni Pablo? Prove your own work, and then you will have rejoicing. Parang ganito, naging successful ka, masaya ako sa'yo. At dapat mas masaya ka kasi ikaw yung nagtrabaho yan. Mahirap ho yung nagiging successful ka, mas masaya ka pa kaysa sa kanya. Tama? Hindi ho yun. Prove your own self. At ang sabi ng Galatians 6:4, and then shall he have rejoicing in himself alone and not on another. So stop comparing yourself sa kapitbahay mo, kaibigan mo, kaklase mo. Unique kang kinreate ng Panginoon. And God has own purpose and plan sa buhay mo. Alamin mo yan. Ito no? Hindi porke mahirap kayo at hindi porke marami kayong problema at pangangailangan sa buhay at pinabayaan ka ng magulang mo, mabubuhay ka ng lumpo sa buhay mo. Okay? Maraming paraan para magtagumpay. At yun na maging stepping stone mo para magtagumpay ka. Amen? Yun nga dapat ang challenge sa iyo eh. Sa hirap ng buhay mo, di ba? Kapag ka mahirap ang pamilya mo, magtatrabaho ka para ibangon ang pamilya mo. Nagiging hamon sa iyo, nagiging lumpo para sa iyo. Wala eh. Pagdating sa gawain ng Panginoon, nalulumpo tayo. Diba? Makita ko mga kapatid, yung commitment nyo, conviction nyo, at higit sa lahat mga kapatid, yung consistency nyo sa Panginoon.
Malalaman mo naman yan sa nangyayari sa buhay mo. Number 5. 95 na lang po tayo. Impure thoughts. Nabubuhay po tayo in a pornographic society. And we are inundated with temptation. Kapag inalaw po natin ang mga thoughts to play into our mind, you will lose your joy. Lack of devotion will lose your joy. Ingratitude will lose your joy. Dreaming outside the will of God will lose your joy. What else? Di ba? Impure thoughts will lose your joy. Lahat ng yan will lose your joy. Comparing yourself will lose your joy. Bakit, mga kapatid? Kapag ang isang tao ay mayroong impure thoughts, lustful thoughts, day after day, at hindi mo nararanasan yung conviction ng Holy Spirit, at wala sa iyo yung conviction ng Holy Spirit, may problema po tayo. Ang unsaved, wala yung conviction ng Holy Spirit kasi walang Holy Spirit yan. Pero kapag ikaw, Christian, napanood mo at pumasok sa isipan mo at convicted ka at pinayagan mo na ang impure thoughts na yan maglaro sa'yo, what will happen? You will lose your joy. Pag inalaw mo yan, nako mga kapatid, wala ka ng joy ngayong manalangin pumunta sa church sapagkat alam mong marumi ang puso at isip mo. Kaya minsan nga, ayoko pumunta sa church kasi nahihiya ako sa Panginoon. Diba? Ang unang-unang mawawala sa inyo kapag mayroong impurity sa pag-isip mo at mga lustful thoughts mo, na araw-araw mong pinaglalaroan yan, what will happen to you mga kapatid? Unang mawawala sa iyo, kagalakan mo sa Panginoon. Guarantee yan. Di ba? Sino lang yung masaya? Sino lang yung may kagalakan? Yung Christian na mayroong pure heart. Why? Sabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. You see? Church, sa lahat ng mga ginawa at ginagawa at gagawin ng Panginoon sa atin, maging kinihimaya in the Old Testament times, He reminded God's people, the joy of the Lord is your strength. Bakit kinakailangan palalahanan po tayo, ang mga anak ng Panginoon? Sapagkat tayo, mga anak ng Diyos, kailangan natin araw-araw ang kagalakan ng Panginoon. You need joy every day. And one of first Satan's line of attacks is to weaken our hands in the work of the Lord. And that is to take our joy. Pansinin po ninyo, kapag nawawala na yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon, the devil is attacking you to get away your joy. At kasi alam niya, pag nawala yung kagalakan, you will be disappointed and discouraged and you cannot continue in the work of the Lord. At kung matalino ka, ayokong humarap sa Panginoon na hindi ko tinapos yung ministering ibinigay sa akin ng Panginoon. Finish the ministry strong. Finish the course that God has given to you with joy. Pansinin po natin to. Psalm chapter 16 verse 11. It reminds us where joy can be found. Ang sabi po ng Psalm 16:11, Thou wilt shew me the path of life, and in thy presence, what? Is fullness of what? Joy. Thy right hand, there are pleasures forevermore. Can you testify? I can testify to you that there is joy in the presence of the Lord. And that presence of the Lord that gives you joy cannot be touched by cannot be touched by our weaknesses, cannot be touched by any difficulties.
Sapagkat ang sabi ng Panginoon, doon lang sa presensya ng Panginoon ang ating kagalakan. Amen? But along the way, joy killers can come, and at the same time can be avoided. And sometimes joy killers are not always foreseeable and avoidable. Di ba? Yun ang problema. Di ba? Sa buhay po natin. Impure thoughts. Number 6, unplanned obstacles. What are those unplanned obstacles? Trials, burdens, heartaches can catch us off guard and bring discouragement. Kaya sabi ng Panginoon, kapag may mga burden tayo, let us learn to cast our cares upon Him. Amen? Church, matutunan po ninyo na yung mga problema ihagis sa Kanya. Naintindihan niyo po ako? Because you cannot live and you cannot take to continue kung may mga bigatin ka. O, pansinin natin. Kung ikaw ay naglalakad at marami kang pasan, hindi ba mabagal? Di ba? Pero kung mayroong tutulong sa iyo, gumagaang. O kung kailangan mong iwanan, sapagkat alam mong, ganito lang kasimple ang buhay. Kahit anong isip ko, kahit anong gawin ko, kung ayaw ng Diyos na solusyonin yan at ayaw alisin, kahit anong gawin, di mangyayari yan. Let's say, magkaroon ka ng cancer, ayaw ng Panginoon alisin. So be it. Kasi si Pablo, 3 times na nag-pray, naalisin sa kanya yung thorn in the flesh. Hindi ho naalis sa kanya eh. Baka minsan, gusto mong alisin lahat ng mga burden mo sa buhay para maging maligaya ka. Yung pala sabi ng Panginoon, stay ka lang dyan. Kaya dapat po, alam ninyo, yung paggawa ng Panginoon sa buhay po ninyo, kinakailangan talaga everyday, nagde-devotion ka, kailangan everyday mga kapatid, nagpapasalamat ka, kinakailangan malinis sa isip at puso mo, kinakailangan yung presensya ng Diyos na abot mo sapagkat doon mo lamang naiintindihan kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa mga bigatin, mga problema mo sa buhay. May mga problemang nag-i-stay sapagkat una, gusto ng Panginoon na turuan ka. Alam niyo ba? Kung lahat lang ng problema inalis sa atin, hindi natin kailangan ng Panginoon. Diba? James chapter 1 verse 2, my brethren, what? Ano sabi? Count it all joy. How can you count it all joy? Sabi ng Panginoon, cast your burden upon the Lord. Sabi ng Panginoon, go to my presence because there is joy in the presence of the Lord forevermore. Di ba? Minsan hindi ka makatagpo. Alam niyo po, yung ilulubog ka talaga ng mga problema sa buhay, di-discourage ka talaga. Imumukmuk ka, palulungkutin ka lahat ng yan. Di ba? Pero salamat, yung perspective ng Kristiyano, yung pangako ng Panginoon at yung tinatawag nating procedure ng Panginoon, harapin mo ang mga problema mo sa buhay mo na may kagalakan. Di ba? Unplanned obstacles. Talagang may mangyayari sa buhay ko't buhay ninyo na hindi natin naasahan. At mag-aalis sa atin yan ng kagalakan. Kaya may mga Kristiyanong nakikita mo dating masaya, malinalingkod, ngayon malungkot na. Alam mo, ibig sabihin yan? Unplanned obstacles. Number 7, broken relationships. So much sa 1 Peter 1:6, you can also get that word. Broken relationship. If you love people, it is difficult when a relationship ruptures. Totoo yan, diba? Pero kinuman tayo ng Panginoon to live peaceably if it is possible to all men. But sometimes, to live peaceably with all men is not possible. Kasi sabi ng Panginoon, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Romans 12 verse 18. Diba? Broken relationships. Diba?
No matter how you love a person, pagka nagkaroon ng tinatawag na problema, sometimes it hurts us. It makes us sad and we lose our joy. Hindi ko alam kung anong relationship nyo sa asawa ninyo. No, church. Pakiusap ko sa inyo, tayo mag-asawa. Enjoy nyo na ho yung relasyon ho ninyo. Enjoy nyo. Gaano man kahirap, gaano man minsan di kayo magkaintindihan, ang layo ng agwat ninyo, di. For God's sake. Di ba? For the sake of the Lord, for the sake of your children. Alam nyo, yung dalawa kong anak, maski yung mga biyanan ko, sino man, mga bayo, ayoko ho nang in front of them, sasabihan sila ng anumang problema. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag niyong pakikialaman yung dapat niyong sabihin sa mga anak ko. Let me handle that. Baski kayo mga members, huwag kayong magsasalita ng anuman sa anak ko, sapagkat hindi nyo kayo makakatulong. No matter how good is your intention. Let me do it. Tama? Let me do it. Minsan yung mga tanong at pakikialam na hindi nakakatulong, does not help. Diba? Yung mga problema nila, hindi naman, they don't deserve yung pag-aaway nyo mag-asawa. Hindi nyo pagkakaintindihan, they don't deserve that. They deserve to be happy. They deserve to enjoy life. They deserve to see you. Na binibigay mo yung best sa kanila. At tayo naman mga anak, kung ganyan ang mga magulang natin, still you have a choice. May choice ka ba? Yes. Piliin mo yung tama. Hindi, mali yung ginawa mo eh. Nagre-rebelde ka. Alam nyo, isang patunay na ang anak nyo nagre-rebelde. Ina, nakikipagrelasyon sa labas. Rebellion yan. Young people, is that rebellion? Yes. Hindi nyo makita rebellion? Pakita ko sa inyo. Kasi nakita mo yung magulang mo hindi magkasundo. Naghanap ka na magko-comfort sa'yo. That is rebellion. Kaya dumadami kasalanan mo. Di ba? Kaya minsan may mga anak, bakit si kuya, bakit si ate, binibigay ng ganito? Come on, young people. Di ba? Mamamatay ang magulang mo, pero ikaw ang mananatili dito sa lupa. Tama? Anong gagawin mo? Pinag-aral ka, yung pagbutihin. Nagwala ka. No. Alam niyo, church, ang prinsipyo ganito. Isang pagkakamali, forgivable. Pangalawa, is foolishness. Stop it. Stop it. Because second mistake is foolishness. Ibig sabihin, ayaw matuto. Ayaw makinig. Ayaw sumunod. That is rebellion. Hanggat ang bata rebellious ang espiritu, kahit anong gawin mo, hindi matututo. Kasi nasa loob ang problema. Kailangan ma-broke siya bago mo itama. At sometimes, kinakailangan basagin mo, saka mo lang idikit-dikit. May mga lamat na bago mo mabuo. So be it. Di ba? Broken relationships. Next. Ito. Petty issues. Petty issues. It is disheartening to see people make issues or separate from good people. Alam niyo po sa Facebook, may nag-comment na ito, magko-comment ka rin. It's foolish na magsagutan kayo sa Facebook na hindi naman dapat. Kapag may mga television sa Facebook, may nagko-comment, sumasagot ka pa. Di ba? Hindi na nakatulong. Di ba? Nakalulungkot isipin na mag-asawa, lagi nag-aaway. Nakalulungkot isipin, mga churchmate, kapwa mo Kristyano, hindi magkasundo. Over trivial issues.
Kasi ayoko sa kanya, ayoko rin. Ganito mga kapatid ha. Kapag kaya kayo, may company o friends kayo, kaya ayaw mo sa kanya, siya may problema sa kanya, tapos sinabi sa'yo, ayaw mo na rin sa kanya. Come on! Maliho yun. Ikaw lang may problema, pati ikaw nakidamay. Samantama ikaw naman, wala ka namang problema sa kanya. Ano lang pinagawayan ninyo? Kasi ayaw mo sa kanya. Ayaw mo na hilat siya ng mukha niya. Ayaw mo tabas ng buhok niya kasi pogi. Oh. Importante makita natin yung mga bagay na yan. So napakabigat na makita ang mga godly, good people of God used to strive together for the gospel of Christ. And then all of a sudden, hindi kayo nagkasundon dalawa. Tama? Minsan yung ebanghelyo, yung church na baliwala, yung magandang pinagsama, ngayon, wala na. Malamig pa sa bangkay. Di ba? You just go with the flow. Hindi maganda. Maganda yung relationship na normal, relationship na kahit nakikita mo, pag gumiti at kasama mo, ayos ang lahat. Di ba? Sabi ng Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving for the faith of the gospel. You see that? Yun ang dapat na relationship po natin. Kaya lang, because of petty issues, personalidad, di ba? Ang buong church nagsasuffer. Oh, gali tayo. Graduate ho tayo riyan. Graduate ho tayo. Next. Haters. By the way, kapag meron ka mga biblical standards, may mga taong magagalit sa'yo. May tinuro ang Bible about sa family, may tinuro ang Bible about sa origins of life, may tinuro ang Bible about personal holiness. Si Pablo faced the same problem of his ministry. The unbelieving Jews tried to kill him and tried to put him into prison. Diba? 1 Timothy chapter 4 verse 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially to those that believe. So lahat po tayo, church, kung titingnan po natin, kayong lahat, meron tayong set different kind of joy killers. Hindi ko alam kung ano yung mga joy killers nyo sa buhay. Di ba? Isulat ho ninyo para next time na nag-strike yung joy killers, alam nyo how to face it. Diba? Kasi very frustrating pagka umatake yung mga joy killers sa buhay po natin, it will lose our joy. Diba? Hindi ka na ngayon na dapat nag-e-enjoy ka sa paglilingkod sa Panginoon, ngayon hindi na. Diba? O compare mo yung buhay mo ng paglilingkod noon saka ngayon. Pastor, sila na yun. Minsan tayo, nagmamalaki pa tayo, ang galing-galing mo noon, pero ngayon wala ka na. Ang pinagmamalaki mo noon eh. Eh yung ngayon, ang importante ngayon, hindi noon eh. Diba? Yun ang pinag-uusapan po natin. Salamat, marami mang joy killers. Iba-iba man tayo ng mga joy killers. Pero sabi ng Panginoon, mayroong paraan para tayo magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. What are those? The Word of God. Amen? Tingnan niyo po, Jeremiah 15:16. Kapag nakikita mo yung kagalakan mo sa Panginoon, kailangan mo ng revival, kailangan mo ng renewal, o nag-i-sleep na yung kagalakan sa Panginoon, take a dip. Di ba? Take a carve from God's Word. Huwag kang
magbasa ng Bible o mag-devotion para may sermon ka. Gumawa ka ng devotion to feed yourself under the feet of Jesus. Ano sabi ng Jeremiah 15:16? Kindly read that. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me what? The joy and rejoicing of mine heart. Mga kapatid, ito lang ho ang kagalakan nating lahat, ang salita ng Diyos. Huwag niyong ipagpapalit ang kagalakan ng salita ng Diyos sa television, sa girlfriend o boyfriend nyo, sa mga kalaswaan ng mundo, sa mga napapanood nyo, sa trabaho po ninyo, o sa pamilya po ninyo. Ang salita ng Diyos must be above everything into your life. So, isang palatandaan na wala na yung kagalakan mo. Pag a-attend ka na ng church, pag magbabasa ka na ng Bible, pag magpe-pray ka na, nandun pa rin ba yung excitement? Nandun pa rin ba yung thrill? At kapag nagbabasa ka ng Bible, nangungusap pa rin ba siya? At nagre-resulta ng kagalakan sa puso't buhay mo. Kapag wala na yan, malayo na tayo sa Panginoon. Go back with the Lord and get it right with the Lord. Number 2, the Holy Spirit. The Holy Spirit is our comforter, and He uses God's Word to assure us of God's presence. John 14, verse 16. Look at that. Tingnan niyo po. John 14:16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Ano yung next phrase? That He may abide with you forever. You see that? Kayo lang at ako meron yan. At kung may Holy Spirit ka, alam mong anak ka ng Diyos. At alam mong may Holy Spirit ka, sabi ng Bible, tumira sa iyong Holy Spirit para manatili sa iyo magpakailanpaman at aliwin ka magpakailanpaman. Come on, saan mo gusto? Sa mundo na wala ang kagalakan ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon na nandun ang Banal na Espiritu na inaaliw ka sa anumang nangyayari sa buhay mo. I cannot get away from the Lord. Kasi alam ko, nasa Kanya lang ang buhay, nasa Kanya lang ang kagalakan. Number 3 na kagalakan natin, Word of God, Holy Spirit. Guess what? The local church. Ang church ba natin, kagalakan mo? Oo. Pagka umaattend ka ba ng umaga, may bala ka pang bumalik ng hapon? Oh, my goodness. I am 17 years old, lumaligtas, 28 and going 29 sa ministry. Sweeter as the days go by. It's still sweeter and I want to continue and enjoying going to the local church. Kasi hindi ho ibinigay yan sa pamilya, hindi ibinigay sa gobyerno, kundi ang church ay binigay ng institusyon ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon na ang blessing, lahat ng pagpapala, manggagaling sa church at magpakailan pa man. Ang church hindi lang dito, even sa langit nandoon ang church ng Panginoon. Kaya kung naiintindihan mo yan. Di ba? So, the local church is one of the most precious gift of the Lord. When you need joy, saan ka pupunta? Hindi sa beer house. Hindi sa Boracay. Hindi sa trabaho. Actually, pag nagtrabaho ka, mabuburyong ka sa mga kasama mo sa trabaho. I-require ka sa lahat ng mga gusto nilang standard sa buhay. Tama ako, hindi? Kaya nga, mula sa trabaho, pagod na pagod ka. Mula sa paralan, pagod na pagod ka. Bugbog, sarado tayo sa napanood natin, sa narinig natin, mga problema ng buhay. At least man lang, pagpunta mo ng linggo, you are ready to serve. Amen? Excited ka. Pag-ising mo ng Sabado, ng linggo ng umaga. Sabado pa lang, inihanda mo na pagkain, damit mo, everything. Para pag-ising mo na, maliligo ka. Atin ka ng Sunday school. Atin ka ng service. Magkakantahan. Magbibigay. Lahat ng gawain ng Panginoon. Excited ka. Alam mo bakit? You love the church. At isa sa palatandaan, you lose your joy. Wala ka ng kagalakang bumalik, at umatin, at maglingkod sa local church. Do you agree with that? O, tingnan nyo, Psalm 111 verse 1. Kayo magbasa. Praise ye the Lord. I will praise
the Lord with my whole heart. Where? In the assembly of the upright and in the congregation. Tama? Pag nalulungkot ka, pumunta ka sa church. Pag marami kang problema, pumunta ka sa church. Kaya pag sinasabi mong ayaw pumunta sa church kasi hindi ka na-inspire, then inspire yourself. Kasi yung church din, hindi na-inspire sa'yo. Let us inspire each other. Pag tinetext ko kayo, before we expire, let us inspire. Amen? Baka kung kailan gusto mo nang bumalik at maglingkod sa Panginoon, saka ka mamamatay. Nawa, walang mamamatay bago matapos ang taong ito. Okay? Abutin tayo ng 2014. Number 4, that will give you joy, godly friends. Every Christian who needs joy needs a godly friends. A godly friends whom they can be transparent. A godly friend who can remind you and help you regarding your joy in serving the Lord. Kailangan mo ng kaibigan sa church na magre-remind sa'yo na walang ibang kagalakan kundi nasa Panginoon. Tama? Baka nga yung iba sa inyo, wala na rin sa church kung wala kang kaibigan dito. Di ba? Now, kapag ka umalis ka dito na wala kang kaibigan, mabuti pa yung sinabi ng Bible. Di ba? Mayroong kaibigan, stick it closer than a brother. There is a friend na sa panahon na kailangan mo ng, di ba? Sa problema, malalapitan mo. Tanong ko sa inyo, sino yung best friend nyo? Na transparent sa inyo pag may problema kayo. Ganito, no? Ang kaibigan, at tunay na kaibigan, kahit anong pagkakamali niyan, hindi mo iwanan yan. Ang tanong, ganun ka rin bang kaibigan? Di ba? Number 5, Christian family. Alam niyo po, kay sarap makita ng mga anak mo pag uuwi ng bahay, inasalubong ka, nag-good morning sa'yo, kumikis sa'yo, nagsasabi sa'yo, I love you. At may ngiting ginagawa nila. Kasi alam mo, isa sa kagalakan natin, mga anak natin. Naintindihan niyo po ba ka? Lalo na kayo maraming anak. Alam niyo po ba yung mga pasaway niyong anak, kagalakan niyo rin? Kasi kung wala yung mga yan, hindi masaya buhay ninyo. Actually, hindi ho sila pasaway. Hindi ho sila problema ng buhay. Pag nakikita ko yung mga anak ninyo, malalaki na katulad nito, malaki ng pasaway. Hindi. Pag tinitingnan ko to, blessing to. Potential to. Maging pastor's wife. Di ba? Pwede ba yan? Di ba? Yan ang mga kailangan ng mga pastor eh. Yung talagang, yung suplada, nakatopakin. Yan kailangan nila kasi, Hindi, blessing to. Pag nakikita ko kayo, mga dalaga na kayo ngayon na dati ang liliit nyo pa lang. Di ba? Huwag kayong mawawala sa church. Huwag pababayaan ang pamilya ho ninyo kasi, mga kapatid, guguho ang lahat. Ang church nandiyan sa inyo, pero may pamilya pa rin sasaludo sa inyo, tutulong sa inyo. Kaya palakasin natin pamilya natin. Tama? At kapag nakita ng mga anak ninyo maayos kayong mag-asawa, mag-aasawa rin sila na maayos na papapangasawa. Huwag kayong mag-expect na kayong dalawa hindi magkasunod na mag-aasawa yun na matino. Kasi walang pinagkukopyahan eh.
Ayusin na ho natin bago maging huli ang lahat. Di ba? Kaya as I look at you, kaya nalulungkot ako pagka may mga young people tayong lumaki kayo sa simbahan, nawawala kayo sa paglilingkod. Balik tayo. Kasi doon ka dinisenyo ng Diyos. Kaya ka iniligtas. Kaya ka narito. Kasi doon ka. Hindi ka po, let me say this word. Hindi ka pwedeng maging baligaya na wala ka sa sirkulo ng Christian family at ng church. Do you agree with that? Oy, tumango ka. Di ba? Pag nakikita ko kayong malaki-laki na kayo, mga dalaga na kayo, natutuwa ako, Lord, salamat po, matanda na ho ako. Di ba? These are my potential, these are my future. Young people, please. Di ba? Huwag niyong pababayaan, huwag niyong di-disrespect ang mga nanay at tatay niyo. Come on. Pakamahalin niyo sila. Pero, mas pakamahalin niyo ang Diyos kasi pag pinakamahal niyo ang Diyos, mamahalin niyo sila ng lubusan. Amen? Papasalamat ba kayo mga tatay, mga nanay, meron kayo maayos na mga anak? Nanggaganda ng mga anak niyo na yan? Di ba? Ang gugwapo ng mga anak niya, manang-mana sa pastor. Di ba? Di ba? This is our future. Hold them up high and tell them, Lord, I want to preserve my Christian family. Hindi ko papayagan na mayroong sisira sa family po namin. Dapat mayroong ganun. Di ba? May pattern do, dapat kayo sinusunod. Pag walang pattern, ang pattern ho na yung mag-asawa, ang pastor ko, ang pastor's wife, may pattern. Hindi po pwedeng, kung ano lang makopya ninyo, dapat may pattern. O tanungin nyo yung mga anak nyo, pag sila lumaki, pag sila ano gusto nila, dapat sasabihin nila, gusto ko, pag nag-asawa ko, nagkapamilya, katulad ako ng mga magulang ko. Oh, young people, pwede nyo ba sabihin yan sa mga magulang niya? Hindi nyo pwede sabihin yan kapag walang magandang pattern. Tama? Kasi nakikita pangit eh. Pakita nyo maganda. Pwede po ba yun? Yes! Joy killer yan. Kapag yung pamilya nyo, yung anak ninyo, hindi nyo naayos, joy killer yan. At pwedeng magpahinto sa inyo sa gawain ng Panginoon yan. Tama? O, pag nakita nyo ba yan anak nyo, nadapa, natalisod, nasubsob, nahiwalay ang anak, masaya kayo? Di ba nalulungkot kayo? Di kumita ho natin yung tama. Kasi nasabi ko mga kapatid, habang maliit, habang lumalaki mga anak natin, stay natin sila sa church. Makita sa atin yung consistency at pagiging strong na kahit bumabagyo, kahit lumilindol, nandito kami sa church, hindi kami bibitaw. Pag nakita na anak nyo, hiyan ang magulang ko, gagayahin ko yun. Inumpisahan nyo, nanay, tatay, tatapusin ko. Pwede po ba yan? Young people, I'm so happy and so proud na makita ko kayo na ginagamit ng Panginoon. Magpatuloy kayo. Joy killers. Be a joy giver. Maging kagalakan tayo ng iba. Maging kagalakan tayo ng asawa at anak natin. Maging kagalakan tayo ng community. Maging kagalakan tayo ng ating mga anak. Maging kagalakan tayo ng pastor and pastor's wife. Maging kagalakan tayo ng mga teachers. Let us be a joy giver rather than takers. Pwede po ba umuwi tayong alam natin kagalakan ng Panginoon? How can you do that? Psalm 16 verse 11. Ang sabi ng Panginoon, in the presence of the Lord, there is joy forevermore. Pag ako nagkaroon ng sakit, pag ako na-strahedya, pag nadapa, nasubsob ang anak mo, may mga problema dumating na hindi mo inaasahan, may kamatayan, may financial difficulties. Totoo naman po, pwedeng maging joy killer natin yan. Pero habang nagpapakalapit ka sa presensya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi ka kailanman pwedeng maging malungkot. Kasi ang kagalakan mo nandun sa presensya ng Panginoon. Balik lang ho kayo roon sa presensya ng Diyos. Kasi nandoon lang yung tunay na kagalakan. Ano sabi ng Bible? Magpakailanman.